Ang kasaysayan ng retorika. Maraming taon nang nakararaan, noong ika-5 siglo bago dumating si Kristo, ang bayan ng Syracuse sa bansang Gresya ay dumanas ng maraming kaguluhan. Ang kanilang lipunan ay nabalot ng sigalot at alitan dahil sa walang batas na makapangyayari upang mag-ayos ng kanilang bayan. Maging ang pagmamay-ari ng lupa ay naging malaking suliranin. Ang isang lupain na pag-aari na ng isang tao ay maaari pang angkinin ng ibang tao. Kaya nga naging malaking suliranin sa korte ng Syracuse kung sino ang tunay na may-ari ng lupain. Sa korte ay nagtuo sa mga taong nagsasabing siya ang tunay na may-ari ng lupa. Kailangan ipresenta nila ang kanilang mga argumento sa harap ng hukuman. At upang may panalo ang kanilang kaso, nangailangan sila ng serbisyo ng isang tao na magaling magsalita upang turuan sila sa paghahanda ng kanilang argumento sa pag-angkin ng lupain. Sa paniwala ni Corax, isang guro, kailangan maturuan ng tao na may pagtanggol ng kanyang pag-angkin sa lupain. Kaya nagtayo siya ng isang paaralan. Ipinangako niya sa mga tao na tuturuan sila na may panalo ang kanilang mga kaso sa pamamagitan ng mahusay na presentasyon at maingat na preparasyon kung sila mag-e-enroll sa paaralang itinayo niya. Nagturo ng public speaking si Corax at siya'y nagtagumpay. Sa gayoy, maraming tao ang nagka-interes at nag-enroll sa kanyang paaralan. Subalit sa di inaasahang pangyayari, nagamit din ang retorika sa panlilisya o panlilinlang sa katotohanan. Katulad ng pangyayari kay Corax at sa kanyang mag-aaral na si Titius. Pumasok si Titius sa paaralan ni Corax. Nakinig siyang mabuti sa leksyon ng kanyang gurong si Corax. Nang matapos ang kanyang kurso, ayaw niyang bayaran ang kanyang guro. Kaya dinala ni Corax ang kaso sa husgado. Ang sabi ni Corax, "Simple lang ang kaso. Ang mag-aaral kong ito ay naturuan ko at nabigyan ng instruksyon. Sa makatuwid, dapat niya akong bayaran. Ngunit ayaw niya magbayad." "Kagalang-galang na hukom," ang sagot ni Titius. "Ipinangako ni Ginoong Corax na kailangan kong ipaglaban ang kaso ko sa korte. Kung nagawa po ng aking guro na ako'y turuan ng mabuti, sa makatuwid, dapat ko maipanalo ang kasong ito. Kung yan po ang mangyayari, hindi ko siya dapat bayaran. Dahil akong nanalo, samantalang kung ako naman ay matalo, lalong hindi ako kailangang magbayad. Dahil hindi niya ako napagaling, hindi niya nagampanan ng kanyang trabaho, hindi niya ako naturuan. Sa ganitong pangyayari, wala akong dapat bayaran." Ang pangyayaring ito ay nagpakita ng tunggalian sa pagitan ni Corax na kumakatawan sa mga tao naghahanap ng katarungan at ni Titius na kumakatawan sa naglilisya ng katotohanan. At kung walang wes na dirinig ng kanilang mga kaso, maaring mauwi sa kaguluhan ang buong bayan ng Syracuse. Sa makatuwid, ang kagalingan sa pangangatuwiran ay nagpapakita ng talas ng isip at ang kintalino ng tao. Sumasalamin din ito sa kanya natamong karunungan na matagal nang pinanday ng panahon sa pagdukal niya ng katotohanan. Kapag napaghusay ng tao ang kanyang talino sa pagsasalita at pagsulat, malayo ang kanyang mararating kasi hindi ordinaryo ang kanyang pagiging masining. Created using Powtoon.